Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dalawang araw nang naglilingkod si Cindy bilang yaya ni Keisha nang muling magparamdam si Owen sa kanya. Kung hindi pa siya nito sinadya sa pad ni McCoy, hindi pa niya maaalala ang existence ng pobresito. Lubos siyang naengganyo kina Keisha at kailangan niyang aminin, lalo na kay McCoy, na pansamantala niyang nakalimutan ang batang kapitbahay. Bihira naman kasi siyang maglalabas. Nagagawa lang niya iyon kapag nasa pad si McCoy at nais niyang maglakad-lakad sa ibaba at hindi naman sila nagkikita ng teenager kapag ginagawa niya iyon. O Owen, bati niya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Ang ganda ng sorpresa. Hi Cindy. Pwede ba akong pumasok? Saglit na nag-hesitate siya. Papapasukin ba niya ito? Kinausap na siya ni McCoy tungkol kay Owen. Kung malalaman ni McCoy ang tungkol sa hindi inaasahang pagbisita ni Owen, baka magalit siya. Siya nga naman ang boss niya. Magagalit ba si Ginoo Ortiga? Hindi naman sa ganoon. Ayaw niyang masaktan ang puso ng bata, pero bukod sa babala ni McCoy, medyo busy rin siya sa paglilinis ng kwartong inuupahan nila ni Keisha. Nagpa-deliver ng dresser cabinet si McCoy para sa kanya. Gusto sana niyang tumanggi dahil sandali lang naman siyang mananatili roon, pero ang sabi nito ay nakapag-order na raw ito sa IKEA. Medyo busy lang ako, sabi niya kay Owen. Sana okay lang sayo. At sana okay lang din sayo, pero gusto ko sanang tumulong. Nakita ko yung mga ipinadeliver ni Ginoo Ortiga na IKEA kaninang umaga. Sigurado akong hindi ka marunong mag-assemble ng furniture. Hayaan mong tulungan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin, isang malaking baso lang ng fruit juice mula sa can o kahit yung powder na tinitimpla. Umiti pa siya, parang cute na kuting. Pero alam niyang hindi iyon magandang ideya. Umiling siya. Hindi sa tingin ko magandang ideya yon. Wala rito ang boss ko. Sigurado akong magagalit siya kung tatanggapin ko ang bisita niya habang wala siya. Pasensya na talaga, Owen. Tumingin lang ito sa mukha niya, tila masama ang loob pero pinilit nang umiti. Lumabas na peke iyon dahil peke naman nga talaga. Okay, nagkibit balikat na lang nito. Salamat na rin, tumalikod na ito. Siguro sa ibang pagkakataon na lang. Pahabol niya bago ito nakapasok sa unit nito sa tapat. Oo nga, ano? Tugon nito na hindi lumilingon sa kanya. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Pasensya, Owen. Walang personalan, trabaho lang, sa isip-isip niya. Isinara na niya ang pinto at ini-lock iyon. May kung anong nakakakilabot kay Owen ngayon. Hindi niya alam kung dahil iyon sa napag-alaman niyang impormasyon tungkol dito mula kay McCoy. Bumalik na siya sa silid ni Keisha. Natutulog sa crib sa sala ang sanggol kaya malaya siyang nakapag-ayos ng silid. Hindi gaya ng sinabi ni Owen, walang hirap na nai-assemble niya ang dresser cabinet dahil may manual namang kasama iyon ng i-deliver. Naaliw siya sa pagde-decorate ng silid at hindi niya namalayang mag-aalas 12 na ng tanghali. Umiiyak na naman si Keisha. Dali-daling ipinagtimpla niya ito ng gatas at nang tumahan ito ay ang pagluluto naman ng tanghalian niya ang hinarap niya. Namili siya ng ingredients sa refrigerator. Iniisip niya kung ano ang pwedeng iluto nang muling tumunog ang doorbell. Banayad ang tunog ng doorbell na iyon parang wind chimes. Sobrang akma para sa sanggol. Hindi man lang nagising si Keisha habang dumedede sa kanyang bote. Hindi ugali ni McCoy na umuwi ng tanghali kahit hindi naman malayo ang opisina nito sa condominium tower na iyon, kaya naisip niyang marahil ay si Owen na naman ang kumakatok. Si Owen nga ang nabungaran niya pagbukas niya ng pinto. Oh, Owen. Hetong pangtanghalian mo. Libre ito, sabi niya na may ngiti. May hawak siyang plastic mula sa Subaru. Walang kapalit kaya kunin mo na. Ano yan? Nag-abala ka pa, nagluluto naman ako. Sige na, kunin mo na nga, nagtanghalian ako pagkagaling dito. Naisip kong busy ka, so ipinag-take out na lang kita ng lasagna at coke. Tinanggap na niya ang iniaabot nito. Salamat naman. Pero sa susunod, wag mo na akong abalahin. Nakakahiya naman. Walang abala yan, Cindy.
Ngumiti ito at yumukod na, saka tumalikod at pumasok na sa unit nito. Napatingin na lang siya sa nakapinid na pinto nito. Kapag Kwan ay nagkibit balikat na lang siya at bumalik na sa loob ng unit. Dinala niya sa kusina ang lasagna at nilantakan iyon doon. Salamat na rin kay Owen at hindi na siya kailangang magluto. Nakikisama rin naman si Kisha. Tahimik na tahimik ito. Hindi pa siya tapos kumain nang muling tumunog ang doorbell. Napahinga siya ng malalim. Nakakapiko na si Owen, sa totoo lang. Naiinis na siya sa kakulitan nito. Pero pagsilip niya sa pep hole, hindi si Owen ang nasa pinto kundi si McCoy. May hawak itong mga pamilyar na supot take-out bag ng Zebus. Magandang hapon, bati niya ng pagbuksan ito. Tanghalian natin. Itinaas nito ang mga hawak na supot. Kain tayo ng sabay. Gutom na ako. Ako naman ang waiter ngayon, sabi niya habang kinindatan siya bago dumaan. Dire-diretso ito sa kusina. Bumakas sa mukha nito ang pagkabigo nang makita nito ang styrofoam ng hindi ubos na lasagna. Kumakain ka na? Alanganing tumango siya. Hindi na ako nakapagluto dahil inayos ko ang kwarto namin ni Kisha. Naku, inayos mo ba ang kabinet? Tumango siya. May manual naman eh. Pero ako sana ang gagawaan on eh. Nag-undertime ako. Napailing ito sa kanya. Excited pa naman ako. Pasensya ka na, hindi ko naman kasi alam. Wala ka kasing cellphone. Bakit nga ba wala kang cellphone? Hindi tuloy kita makontak. Wala naman akong landline dito sa unit dahil naka-cellphone naman ako at madalas namang wala ako rito. Ibibili kita ng cellphone. Hindi ko naman kailangan iyon. Ang ibig kong sabihin ayoko ng may cellphone. Baka kasi may cellphone nga siya, palagi naman siyang walang load. Ano ang gamit noon? Pero kailangan, Cindy. Mahirap kita makontak eh. Paano sa emergencies? Lalo at may inaalagaan kang bata. Hindi na siya sumalungat. May punto naman ito. Napakagatlabi na lang siya. Siya na lang yata ang walang cellphone. Sige, papayag na siyang ibili nito ng cellphone at kapag tapos na siya sa 2 linggo na pag-aalaga niya sa pamangkin nito, kung hindi nito iyon babawiin, na halos nasisiguro naman niyang hindi nito gagawin, ay ibibigay na lang niya iyon kay Alas o kay Sharona. Kay Alas marahil, dahil lalaki ito at kahit paano ay kailangan naman ng ganoong gadget, upang huwag naman itong maging mukhang kawawa masyado sa peers nito. Kung sa bagay, kaya naman itong dalhin ang sarili niya kahit ganun siya, pero bakit hindi nga ba kung mayroon din namang maibibigay rito? Pagdating ng tagalinis nitong unit, iwan muna natin si Kisha sa kanya para sa dagdag bayad. Pumunta tayo sa mall at bibili tayo ng cellphone, sabi uli ni McCoy. Kahit sandali lang. Tumango na lang siya. Salamat. Lumapit na ito sa kitchen cabinet at naglabas ng kubyertos at iba pang gagamitin sa paghahain. Since hindi ka pa naman tapos kumain, sasalo na ako sayo, sabi nito. Ito, hati tayo rito sa dala ko. Sinadya ko pa yan sa Zebus. Talaga? Oo naman. Para naman makakain ka ng pagkain nila habang hindi ka nag-waitress sa kanila. Medyo kumulimlim ang anyo nito pagkasabi niyon, bagay na hindi niya naintindihan. Pero pinili niyang baliwalain na lang iyon. Salamat, mahinang usal niya. Tumango lang ito. Halika na, kain na tayo. Ipinaghila siya nito ng silya at pinaupo sa kaharap nito. Sinimulan nila ang pagkain. Paano ka nakabili ng lasagna na yan? Nagpunta ka ba sa Subaru? Kasama si Kisha. Umiling siya. Kwan, bigay lang iyan ni Owen. Na-freeze sa air ang mga hawak nitong kubyertos. Bakit? Napalunok siya. Ako talaga, ang laki ng bibig ko. Bigay ka ko ni Owen. Dinalhan niya ako, eh. Hindi pa ako nakakapagluto dahil naging busy ako sa pag-aayos ng kwarto. Grabe ka, Cindy. Huwag kang tatanggap ng pagkain mula sa iba. Ano ka ba, pulubi? Napayo ko siya at napakagatlabi. Pasensya. Iyon lang ang namutawi sa bibig niya. Hindi agad ito nakapagsalita. Kapag Kwan ay narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Okay, pasensya din, kalmado ng saad nito. Pasensya na kung overreaction ko. Nainis lang ako. Di ba nag-usap na tayo tungkol kay Owen? Oo nga, pero makulit siya eh. Hindi ko naman pwedeng bastusin at baka kung ano nang gawin sa akin. Hindi ko naman siya pinapapasok dito sa loob eh.
Seryoso ako. Itinaas pa niya ang kanang kamay bilang panunumpa. Itong pagkaing ito, hindi ko na lang natanggihan kasi ang pangit namang tingnan. Grasya ito. Maraming tao ang nagugutom. Umungol siya. Pero para sa Diyos, hindi ka naman kabilang sa kanila. Namintana ang mga luha sa mga mata niya. Kabilang din ako. Paminsan-minsan. Okay, medyo pinalabis niya. Dahil ni minsan naman ay hindi pa nila nararanasan na mawala ng pagkain sa mesa. Pero kung ikukumpara sa nakasanayan nila, para na rin siyang pag-aayuno. Tila na-touch naman ito sa sinabi niya. Lumambot na ang ekspresyon ng mukha nito. Umiti ito at pinahid ang mga luha niya gamit ang mga daliri nito. Magaan ang kamay nito, napunan niya. Pinilit niyang humiti at inilayo na ang mukha rito. Lagi naman siyang may nakaredy na panyo sa bulsa niya para pampahid niya kapag nasusukahan siya o nalalawayan o natatalsikan ng gatas ni Kisha. Iyon ang ipinampunas niya sa mga luha niya. Kain tayo. Sabi na lang nito. Pasensya ka na, okay. Okay, umiti ito at ipinagpatuloy na ang pagkain. Well, since wala na naman pala akong gagawin dahil ginawa mo na ang dapat kong gawin, mabuti pa siguro ay manood muna tayo ng palabas sa YouTube habang hindi pagising si Kisha, kanyang kamahalan, sabi nito pagkatapos kumain. Sige, ililigpit ko lang itong pinagkainan natin, sagot niya. Susunod na ako. Sige, pero dali ka lang ha. Magsisigarilyo lang ako sa terrace. Ikaw, paano? Umiling siya. Hindi muna ako. Okay, nagtungo na ito sa terasa habang siya ay sinimulan na ang pagliligpit ng pinagkainan nila. Ang pagre-relax na plano nito ay hindi naman natuloy nang pumalahaw na naman ng iyak si Kisha. Katatapos lang niya noong maghugas ng plato. Liling-iling na lang na pumasok sa banyo ang binata at naligo. Pagkatapos ay natulog na lang ito sa silid nito. Bakit ang suplado noon? Sa loob-loob niya habang inihele niya si Kisha. Umuwi-uwi ng tanghali tapos ang supla-suplado. Naisip na lang niya na posibleng stressed out lang ito sa trabaho. Ipinagkibit-balikat na lang niya iyon at pinag-igi ang paghihele sa maligalig na si Kisha. Inaway ka ni Ginoo Ortiga dahil sa lasagna na ibinigay ko sayo. Nagulat si Cindy nang magsalita si Owen. Naglilinis siya ng harapan ng pinto nang biglang bumukas ang katapat na unit. Hello Owen, bati niya rito. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? May regular cleaner si Ginoo Ortiga sa unit niya, di ba? Nagkibit-balikat siya. Pampatagal ng inip, matipid na sagot niya. Inaway ka ba ni Ginoo Ortiga dahil sa lasagna? Tanong uli nito. Hindi naman, may pag-aalin lang ang sagot niya. Umiti ito ng mapakla. Inaway ka niya eh. Hindi na siya sumagot. Mabuti na nga sigurong malaman nito ang tungkol doon upang huwag na nitong ulitin iyon. Tumingin ito sa suot na relo. 15 makalipas ang 11 na pala. May ni-ready ka bang lunch? Tumango na lang siya kahit ang totoo ay wala naman. Nangako si McCoy na mag-uwi ng lunch para sa kanilang dalawa at ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili. Excited siya sa pagdating nito for lunch. Lampas tanghali na ito darating. May sapat na oras pa siya para ayusin ang kanyang sarili bago ito dumating. Sige, aalis na ako, paalam ni Owen sa kanya. May klase pa ako ngayon. Okay, good luck. Ingat ka ha paglabas mo. Sige, ikaw din. Ingat ka rin. At isinara na nito ang pinto at saka inilock yun. Kita-kits tayo mamaya. Tumango siya at ipinagpatuloy na ang paglilinis. Pagkatapos niyan, mabilis siyang maliligo. Pero hindi pa nakakapasok sa elevator si Owen ay narinig niyang muli ang tinig nito. Hi, Ginoo Ortiga. Hi, Owen. Nagulat siya. Ang aga naman yata ni McCoy ngayon. Nang lingunin niya ito, nakita niyang papalapit na ito at maasim ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nahuli kitang nakatingin kay Owen. Pagbukas ng elevator, huling-huli ko siyang nakanganga sa'yo. Grabe, yang batang yan. Gusto niyang matawa na hindi niya mawari. Ano ngayon? Ngaling-ngaling sabihin niya. Pero hindi na lang siya nagkomento. Wala siyang nakitang bitbit nito na supot ng restaurant. Magluluto tayo ng magkasama, paliwanag naman nito ng tila mahulaan ang iniisip niya. Nagpa-deliver ako sa City Mart grocery ng mga sangkap ng pasta dishes. Dumarating na sila anumang oras na ito. Ihanda na natin ang oven.
Bakit ba may oven ka sa unit mo? Tanong niya nang nasa kusina na sila. Nagluluto ka ba ng cake? Hindi natatawang tugon nito. Wala sa buto ko ang hilig sa pagluluto. Si Mama ang may ideya na magkaroon ng oven dito para daw may magawa siya kapag dinadalaw niya ako rito. Mahilig magluto si Mama ng kung ano-anong pastries at delicacies. Iyon ang hobby niya noon eh. Kung gusto mo, subukan mo minsan yung oven, sabihin mo lang sa akin at magpapadeliver ako ng sangkap dito. May recipe book si Mama sa kitchen counter, napansin mo ba? Tumango siya. Mukhang komplikado ang mga cakes doon, hindi ko kayang lutuin iyon kahit pa may instruction. Pagsiserve lang yata ang talent ko, biro niya. Tiningnan siya nito ng seryoso. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Cindy. Malay mo, balang araw, magkaroon ka rin ng sariling restaurant. Ano ba ang course na iniwan mo sa kolehiyo? Hindi na siya nagtaka kung paano nito nalaman na undergraduate siya. Marahil ay natuklasan na nito lahat-lahat tungkol sa buhay niya nang mag-hire ito ng private investigator para imbestigahan silang mag-anak. Kung may ipagtataka siya, iyon ay ang pagtatanong nito kung anong kurso ang iniwan niya sa kolehiyo. O baka naman nagtatanong lang ito para lang may maitanong. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon at saka sumagot. B is sociology. Wow talaga naman ha. Yee para bang ganoon naman talaga sa loob-loob niya. Ano ba nang iluluto natin? Baked macaroni. Ilang sandali pa ay dumating na ang delivery boy ng City Mart Grocery. Hindi niya inasahan na mag-enjoy siya sa oras na ginugol niya sa kusina kasama si McCoy. Sa lahat ng tao sa mundo pa. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang magiging malapit ang samahan ni Cindy at McCoy habang nagluluto sila ng baked macaroni na magbibigay daan sa mga bagong kwento at damdamin. Ngunit hindi mawawala ang mga hamon at pag-aalinlangan na susubok sa kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Kaya abangan natin